Paano kung nalaman mo bigla na 1 taon na lamang ang natitira sa iyong buhay? Ano ang gagawin mo? At paano kung birhen ka pa? Makakaisip ka kaya ng kalokohan gaya ng ginawa ng ating bida sa ating storya ngayon? Alamin natin ang nangyari. Wala na po bang pag-asa ang aming anak, Doc? Naluluhang tanong ng ina ni Ivy. Pasensya na po, wala po talagang lunas sa sakit ng anak niyo. Ang kaya lang po namin gawin ay i-prevent ang sakit na kanyang nararanasan. Malungkot na sabi ng doktor. Doc, hanggang kailan na lang po ako mabubuhay? Nagulat naman ang inatama ni Ivy sa biglaang tanong niya sa doktor. Agad nilang sinabi sa kanilang anak na kailangan lang niyang lumaban at paniguradong gagaling din siya. Ngunit hindi ito pinansin ni Ivy at seryosong tinitigan ng mga mata ng doktor. 1 taon. Malumani na sabi ni Doc. Nagalit naman ang magulang ni Ivy sa doktor dahil sinabi sa kanya yun. Napangiti na lamang si Ivy na ikinatahimik ng kanyang mga magulang. 1 taon? Marami pa akong oras. Mabuti at binigyan niyo pa po ako ng 1 taon. Naiyak na ng tuluyan ang magulang ni Ivy at niyakap ito. Niyakap naman ito pabalik ni Ivy. Huwag niyo nang pagalitan ng doktor, ma, pa. Matanda na po ako. Hindi na po ako bata, huwag niyo na po sana akong babyhin pa. Natawa na lamang ang magulang ni Ivy at sinabing habang buhay siyang tatratuhing baby ng kanyang mga magulang. Nang nakita ng doktor ang pagmamahalan ng pamilya nila Ivy, ay nakaramdam ito ng lungkot. Hanggang sa niisip niya ang program na isinasagawa ng ospital ng kanyang kaibigan. Ipinaliwanag naman ito kaagad ng doktor kina Ivy at sa kanyang magulang. Meron po kasing isang ospital, ang ibang bansa, na nagpo-focus sa sakit mo. Wala pang magagawang lunas sa klase ng sakit mo, ngunit halos lahat ng gumaling na merong sakit katulad mo ay doon sa ospital na yon nanggaling. Malumani na pagpapaliwanag ng doktor. Ibang bansa? Doc, magkano po kayang kailangan naming ihanda? Malungkot na pagtatanong ng ama ni Ivy. Masyadong malaki po ang kailangan niyong ihanda, mister. Pero mayroon pong program na isinasagawa ang ospital ng aking kaibigan. Kumukuha po sila ng mga may sakit na ipapadala nila sa ibang bansa at sila na po ang bahala sa lahat ng gastusin. Seryosong sabi ng doktor. Ibinigay naman ng doktor ang isang flyer kung saan naghahanap ng mga aplikant sa ospital na yon ng mga ililista para sa programa nila. Natuwa naman ang magulang ni Ivy, lalong-lalo na si Ivy. Ipinaliwanag naman ng doktor na baka puno na ang kanilang listahan at merong tsansa na hindi makakuha si Ivy. Buo naman ang desisyon ni Ivy na subukang pagpunta sa ospital na yun. Ang magulang naman ni Ivy ay mas lalong pinangako sa kanilang sarili na magsisipag sa trabaho at maghahanap ng ibang mapagkikitaan para masustentuhan ang hospital bills ni Ivy. Ang ospital kasi, ang paglilipatan ni Ivy ay ang pinakamalaki at pinakasikat na ospital sa kanilang syudad. Pero kahit na mapapalaban sila sa gastusin, handa silang isakripisyo ang lahat para lamang maipagamot ang kanilang kaisa-isang anak na si Ivy. Habang ang pamilya ni Ivy ay naghahanda sa paglipat ni Ivy sa ospital na yon, si Finn naman ay kinakabahan sa unang pagpasok niya bilang isang nurse sa ospital ng kanyang ina na si Zara. You can do it, son. I'm sure of it. Samantala nakangiting sabi ng ina ni Finn na si Zara sa kanya habang nakasakay sila sa kotse papunta sa kanilang ospital. Thank you, ma. Magsisipag ako at mag-aaral ng mabuti sa loob ng ospital para kapag mamanahin ko ng ospital ay may alam na ako rito. Mabuti yan, anak. Aasahan ko yan. Natatawang sabi naman ni Zara. Alam ng lahat sa ospital na anak ng may-ari si Finn. Ngunit sabi mismo ng ina ni Finn na huwag bigyan ng espesyal na trato si Finn. Sa mga sumunod na araw ay talagang nahirapan si Finn
May experience naman ito dahil sa training niya, ngunit kakaiba pa rin talaga kapag totoong nagtatrabaho na siya sa ospital. Sinunod naman ng mga nakakataas sa ospital ang utos ni Zara. Kaya ni minsan, hindi nabigyan ng espesyal na trato si Finn. Kahit na nahihirapan si Finn, mahal na mahal niya ang kanyang ginagawa sa loob ng ospital. Kaya mabilis na nawawala ang kanyang pagod. Ilang araw ang nakalipas ay bali-balita sa ospital na may bagong lipat na pasyente na kailangan ng special attention dahil sa kanyang sakit. Kinakabahan nga itong si Ivy sa hindi maintindihan na dahilan. Mas lalong kinakabahan ito nang nakitang malaki at pribadong ospital sa kanyang harapan. Hinaplos naman ng magulang ni Ivy ang kanyang likod at nginitian ng anak. "Huwag kang mag-alala, anak. Kung hindi ka man makapasok sa programa nila, gagawa naman kami ng paraan ng papa mo para makapunta sa ospital sa ibang bansa." Confident na sabi pa ng magulang ni Ivy. Napangiti naman ng malawak sa Ivy at niyakap ang kanyang magulang. Alam nito na kahit anong gawin nila ay hindi kakayanin na makaipon ng malaking halaga para sa pagpunta niya sa ibang bansa, pero thankful pa rin ito dahil hindi siya sinusukuan ng kanyang mga magulang. Ramdam na ramdam nito ang pagmamahal ng kanyang magulang, kaya naman nangako ito sa kanyang sarili na hindi ito magpapatalo sa kanyang sakit. Kung hindi man siya makakapunta sa ibang bansa, magpapalakas ito sa Pilipinas kasama ang kanyang magulang. Hindi niya susukuan ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga magulang na ginagawa ang lahat. Na-curious naman si Finn kung bakit todo lagang mga doktor at nurse sa bagong lipat na pasyente. Ayun pala, ay may malubha itong sakit na wala pang lunas at meron na lang natitirang 1 taon sa kanyang buhay. Nagtaka naman si Finn kung bakit siyang piniling mag-handle sa kanya. Hindi naman nagrereklamo si Finn dahil trabaho niya ito. Nagtaka lang talaga ito kung bakit siya nabaguhan ng pinili sa isang pasyente na may malubhang sakit kesa sa mga may experience na, pero nagkibit-balikat na lamang ito at nag-focus sa kanyang trabaho. "Kakaiba ang kapugian mo, nurse." "Ano po?" Sad ni Finn. "Po? Ano tingin mo sa akin, matanda?" Natawa pa nga si Ivy. "Sorry." Seryosong sagot naman ni Finn. "Ano ka ba? Okay lang. Nagjo-joke lang naman ako, no? Napakaseryoso mo naman. Tawagin mo na lang akong Ivy." "Ikaw, tatawagin na lang kitang Nurse Pogi. Anong pangalan mo?" "Finn." Seryosong sad naman ng lalaki. Napaiwas ng tingin si Finn at nagmadaling tapusin ang pag-check kay Ivy at pag-asikaso sa kanya. Nailang kasi ito sa pagiging direktang magsalita ni Ivy. Dahil sa papuri ni Ivy, hindi napigilan ni Finn mahiya dahil yun ang kauna-unahang may babaeng pinuri siya nang walang tinatagong mali siya. Yung puring totoo, kaya nakaramdam kaagad ng hiya itong si Finn. Naging malapit naman sina Ivy at Finn. Lagi silang nagkwekwentuhan at dahil sa kapilyuhan ni Ivy, ay laging nai-stress itong si Finn sa kanya. Pero sa huli ay nakangiti pa rin itong hinaharap si Ivy. Walang araw na hindi nagkukwentuhan sina Finn at Ivy. Kaya naman sa tuwing magde-day off itong si Finn, ay naboboard si Ivy at gumagawa ng kalokohan sa ospital. Lagi itong tumatakas para lumabas, kaya laging pinaghahanap, pero kung meron si Finn ay nahahanap kagad ito kung saan siya nagtatago. "Ikaw talaga, sakit ka ng ulo. Nabalitaan ko yung ginawa mo ulit tong day off ko, ha." "Hirap kayong kumilos kapag lahat na lang ng galaw ko ay bantay sarado at kontrolado." Pagrereklamo ni Ivy. "Alam mo naman ang kalagayan mo, hindi ba?" Nag-aalalang sagot naman ni Finn. Napanguso na lamang si Ivy at tumango kay Finn. Pinagsabihan ito ng pinagsabihan ni Finn hanggang sa nainis na itong si Ivy at pinagalitan si Finn dahil sa walang sawang pangangaral sa kanya. Natutuwa naman ang magulang ni Ivy sa dalawa. Minsan na lang kasi sila na makadalaw sa kanilang anak dahil dinagdagan nila ang trabahong kanilang ginagawa para bayaran ang bills ni Ivy sa ospital. Kaya naman nakakahinga sila ng maluwag nang makitang mababait
at maalaga ang nurse sa bagong ospital. Naging ganun na lamang ang setup nila Ivy at Finn sa loob ng ospital. Minsan ay parang nagre-wrestling naman ang dalawa dahil hindi nagustuhan ni Ivy ang lasa ng bago niyang maintenance na gamot, kaya para mapainom ang babae kailangan niya gumawa ng iba't ibang paraan. Dumating naman ang araw na napatawag na siya ni Zara sa kanyang opisina. Unang araw pa lang kasi ni Ivy ay nag-request na itong makuusap ang may-ari ng ospital at sa wakas, natapos ang ilang linggo na pagbigyan na ito. Gusto mo daw akong kausapin? Mabait na tanong ni Zara nang nakapasok si Ivy sa kanyang opisina. Ma'am, gusto ko po sanang makasali sa program niyo. Tinignan ni Zara ang background ni Ivy. At naintindihan kung anong program ang kanyang sasalihan. Nakita rin nito na may 1 taon na lang siyang natitira sa kanyang buhay kaya naman nalungkot ito at hindi alam kung paano sasabihin na kumpleto na ang taong nakasali sa programa. Naka-budget kasi ang expenses na gagamitin sa mga charity na isinasagawa ni Zara kaya limitadong tao lamang ang kinukuha nila. Naku Iha, pasensya na. Mukhang hindi na kita maisasali. Puno na kasi ang slot eh. I'm very sorry. Nalulungkot na sabi ni Zara. Ganun po ba? Sige po, sa susunod na program na lang po ako. After ma-discharge or gumaling ng mga pasyenteng ipupunta namin sa ibang bansa, saka namin i-open uli ang program na to. Palungkot na sabi ni Zara. Gusto niyang isali si Ivy sa listahan dahil alam niya na baka merong pag-asang mabuhay siya roon. Ngunit tayo naman niyang magtanggal ng mga nailista dahil nabigyan na sila ng pag-asa. Hindi naman na nagawang magsalita pa ni Ivy dahil sa lungkot at tumalis na lamang sa opisina ni Zara. Malungkot na ibinalita ni Ivy ang pinag-usapan nila ni Zara sa kanyang magulang. Naiyak naman ang magulang ni Zara at niyakap ng mahigpit sa Ivy. Huwag kang mag-alala, may awa ang Diyos anak. Umiiyak na bulong ng ina ni Ivy at pagpapalakas ng loob nito. Napansin naman kagad ni Finn ang kalungkutan ni Ivy. Hindi na ito nagiging makulit at madaldal gaya ng dati. Hindi na ito positive. Hindi lang siyang nag-aalala kundi pati ang ibang nurses na napalapit na rin kay Ivy. Sinubukan namang pasiyahin ni Finn si Ivy. Na-touch nga itong si Ivy dahil sa effort ni Finn para mapangiti lamang ito. Habang naglalakad si Ivy, ay narinig niya ang mga usapan ng babaeng mga nurse na kinikilig na pinag-uusapan si Finn na anak ng may-ari ng ospital. Muling nabigyan ng pag-asa si Ivy, kaya naman kahit hingal na ito, ay tumakbo ito papasok sa ospital at hinanap si Finn. Katigas talaga ng ulo mo Ivy, sinabi nang huwag mapapagod eh. Finn, tulungan mo naman ako. Ikaw ang lunas sa problema ko. Anong problema yun? Huwag mong sabihin kailangan mo ang katawan ko para maka-experience ka. Natatawa ang pagbibiro pa ni Finn. Agad na tinakpan ni Finn ang kanyang sarili. Inikutan na lamang ni Ivy ng mata si Finn at tuluyan nang nilapitan nito. Oo, kailangan kita Finn. Kailangan na kailangan kita. Bumilis kagad ang tibok ng puso ni Finn ay pinagtaka naman niya. Agad na hinila ni Finn ang kanyang mga kamay sa pagkakahawak ni Ivy sa kanya dahil sa pagkataranta. Kalma ka lang Finn. Baka binibiro ka lang ni Ivy at pasyente siya. Kalma heart, parang awa mo na. Baka may ibang tulong ang kailangan ni Ivy. Seryoso at mariin na sabi ni Finn sa kanyang isipan. Ano bang problema? At bakit mo ko kailangan? Balita ko, anak ka daw ng may-ari ng ospital? Kausapin mo naman si mama mo na isali ako sa listahan ng mga pupunta sa ibang bansa para maipagamot to. Ano bang sabi sa'yo ni mama? Puno na raw kasi ang listahan. Kaya please tulungan mo ako makumbinsi ang mama mo. Kahit anong kumbinsi ko sa aking ina, kung nagbitaw na siya ng salita wala na akong magagawa, Ivy. Hindi naman nagpatalo si Ivy at patuloy na kinulit si Finn. Minsan pa nga, hindi niya sinusunod si Finn at sinasabihan ito. Nasusunod na lang ito kapag sinubukan ng kausapin ni Finn ang kanyang ina. Sinubukan namang kausapin talaga ni Finn si Zara, ang kanyang ina dahil sa kakulitan ni Ivy ngunit
Katulad ng kanyang sinabi, wala ring nagawa dahil nagbitaw na ng salita ang kanyang ina. Patuloy pa rin talaga sa pangungulit si Ivy na nagmamatigas itong hindi iinom ng gamot. Dahil sa katigasan ng ulo ni Ivy ay nakaramdam ng galit si Finn sa kanya. Sinabi naman na ni Finn na sinubukan na niya ngunit hindi pa rin talaga nakikinig si Ivy sa kanya. Iniisip kasi ni Ivy na makukumbinsin niya ang kanyang ina dahil anak niya ito. Dito ay nagiba ang paningin ni Sarah kay Ivy. Sa kanya naman ay iniisip niyang ginagamit ni Ivy ang kanyang anak para lamang mabigyan siya ng special treatment na hindi dapat niya gawin dahil sa mga sinabi ng ibang mga pasyente na umaasa ng makakapunta sa ibang bansa. Yun ay ayaw naman ni Sarah. Naiintindihan niya ang pinanggagalingan ni Ivy ngunit dapat maintindihan din niya na may mga naunang pasyenteng naghirap para lamang makasama sa program. Pinabantay ni Sarah ang kanyang anak at si Ivy. Doon ay nalaman niyang masyadong malapit sa isa't isang dalawa. Pwede ba? Huwag mo naman akong pahirapan. Pati na ang mga nurse, uminom ka na ng mga gamot mo. Iinom lang ako kapag kakausapin mo ang mama mo. Pagmamatigas ni Ivy. Tama na nga yan. Sinabi ko na sa iyo na kinausap ko na siya. Sana naman maintindihan mo rin kung bakit hindi ka talaga pwedeng maisali sa listahan. Pero nanganganib ang buhay ko, desperada na ako. Hindi lang ikaw, Ivy. Mga pasyenteng asa listahan, naghirap din sila para makapunta rito at maisali. Nagpapatakbo ng ospital ang nanay ko kaya limitado rin ang pera na pwede niyang magamit. At hindi lang sa kanya ang pera ng ospital kundi meron din siyang mga doktor at nurses na dapat sahuran. Hindi lang yun. May mga investors din ng ospital. Stop being so selfish. Naintindihan kong pinanggagalingan mo pero hindi naman pwedeng alisin ang isang pasyente na umaasa din sa pagpapagamot abroad. Hindi naman na nagawang magsalita pa ni Ivy. Alam niya ang sinasabi ni Finn at pilit niyang binabaon na yun sa likuran ng kanyang isipan ngunit masisisi ba siya ni Finn kung ganun na lang katindi ang gusto niyang mabuhay. Tuloy-tuloy na umagos ang mga luha ni Ivy sa kanyang mga mata. Gusto ko lang naman mabuhay eh. Buong buhay ko nasa ospital lang ako. Gusto ko ring mamuhay ng normal. Napabuntong hininga si Finn. Nakaramdam ng lungkot. Kusang kumilos ang kanyang mga paa at niyakap si Ivy hanggang sa kumalma ito. Dahil pinapabantay ni Sarah ang kanyang anak at si Ivy. Nakita ito sa labas ng room ni Ivy na sila ay magkayakap na balitaan kaagad ni Sarah. Agad na pinalipat ni Sarah ang kanyang anak sa ibang pasyente. Nagulat at syempre nalungkot ang dalawa dahil sila ay magkakahiwalay na. Pero kahit na ganoon, laging dumadalaw pa rin si Finn kay Ivy. Hindi ka na naka-assign sa akin pero bakit ka pa rin nagpupunta rito? Tanong ni Ivy. Bakit tayo mo bang makita ang pagmumukha kong ubod ng gwapo? Pili yung saad pa ni Finn. San banda? Okay lang ako, Finn, at lumalaban pa rin ako. Hindi mo na ako kailangan kaawaan pa. Hindi naman ako naawa sa'yo eh. Oo, nalulungkot ako sa kalagayan mo pero hindi ako naaawa sa'yo. Bakit ka nandito? Wala ka lang magawa ganun? O baka naman imimiss mo ang kakulitan ko ah. Gusto kitang makita. Hindi ako mapakali kapag hindi kita nakikita. Pag-amin naman ni Finn. Nanlaki naman ang mga mata ni Ivy sa gulat. Bigla niyang iniwas ang kanyang mukha para hindi mahalata ni Finn ang pamumula ng kanyang pisngi. Pero kahit anong iwas ng mukha ni Ivy, ay napansin pa rin ni Finn ang pamumula ng kanyang mukha dahil hanggang tenga nito namumula pa siya. Pati tuloy itong si Finn ay napamula na rin at nahiya sa kanyang sinabi pero totoo naman talaga ang sinasabi nito. Hindi nito alam at maintindihan kung bakit. Ngunit ganun ang pakiramdam niya. Hindi siya makakatulog nang maayos kung hindi nakikita sa Ivy. Oo nga pala Ivy, day off ko sa Thursday. Nagbago na naman ang schedule mo? Tanong ni Ivy. Oo hindi ko rin alam kung bakit lagi nilang binabago ang schedule ko. Nagmumukha ka ng zombie sa eyebags mo. Napatawa si Ivy. Kaya nga sa day off ko gusto ko na lumabas tayo kahit doon lang sa garden sa likod. Maglakad-lakad, ganun.
Tapos mag-picnic, dadalhan kita ng mga pagkain na pwede sa'yo, na masasarap. Nagningning naman ang mga mata ni Ivy sa sobrang pagka-excite. Napangiti ito sa sobrang tuwa dahil para sa kanya ay niyayaya ni Finn ito na makipag-date. Napangisi naman sa Ivy nang nagawa niyang pakalmahin ang nagwawala niyang puso at diretsong tinignan si Finn. Niyayaya mo ba ako makipag-date? Ha? Ano? Napakamot ng batok si Finn sa pagkataranta. Umiwas ito ng tingin kay Ivy at napanguso sa sobrang hiya. Nahihiyang tumango si Finn, may kinagulat naman ni Ivy. Agad-agad na tumalikod si Ivy at napahawak sa kanyang dibdib. Hindi na napigilan pa ni Ivy na mapangiti nang malawak dahil sa kanyang kilig na nararamdaman. Ganto ba ang pakiramdam ng mga babaeng nababasa ko sa Wattpad sa tuwing niyayaya sila ng date? Naku, hindi ata kakayanin ng puso ko to eh. Kinikilig na bulong ni Ivy sa kanyang isipan. Sige. At baka hinahanap na ako na daan lang ako para makita ka at masabi sa iyo yung date natin sa Thursday. Sige, ingat ka. Pautal-utal pa nga sagutan nila. Napatalon-talon na tumiyaw si Ivy. Sa sobrang kilig nang umalis si Finn. Kaya naman noong nadalaw ang kanyang ina, ay masayang ikinuwento niya ito. Natuwa naman ang magulang ni Ivy para sa kanila ni Finn. Nakilala na rin kasi nila si Finn. Kaya alam niyang nasa mabuting kamay ang kanilang anak. Kinabukasan ay dumaan naman ang mama ni Ivy sa ospital. Nagtaka nga itong si Ivy dahil alam niyang may trabaho ang kanyang ina. Napadaan kayo ma. Saad ni Ivy. Gusto ko lang sanang ibigay ito sa'yo. Suotin mo na sa Thursday. Kinikilig na sabi ng mama ni Ivy. Nako si mama nagabala ka pa ah. First date mo to kaya dapat handang-handa ka. Nakangiting sabi ng mama ni Ivy at kinindatan pa ito. Nagpaalam naman kaagad ang mama ni Ivy at umalis na para maghabol sa kanyang trabaho. Masayang tinitigan ni Ivy ang kanyang damit na ibinigay sa kanya ng kanyang ina at napayakap dito. Sobrang saya nito dahil kahit papaano ay pakaramdam niya. Isa siyang normal na dalaga na katulad ng ibang mga babae. Kahit sa garden lang sila, sa likod ng ospital, ay nagayos pa rin si Ivy. Natuwa naman ang magulang ni Ivy nang nakita si Ivy na nakaayos for the first time. Kinakabahan na hinahantay naman ni Finn si Ivy sa likod ng ospital kung saan sila magpipiknik. Dahil sa kaba, ay paulit-ulit na tinitigan ni Finn kung kumpleto ba ang kanyang dala para sa kanilang picnic. Nagpapasalamat nga itong si Finn dahil nakahanap siya ng masarap na pagkain na walang halong bawal kay Ivy. Iniisip niya pa lang na matutuwa si Ivy sa kanilang kakainin ay napapangiti na nga ito mag-isa. Finn, tawag nga ni Ivy. Nakangiting nilingon ni Finn sa Ivy ngunit agad ditong napatulala na parang estatwa. Napakaganda ni Ivy ng gabing yun. Kahit ang nagbago ay ang kanyang suot lang at simpleng lipstick lang ang nasa kanyang muka. Huy, nahihiya na ako rito sa kakatitig mo ah. Pangit ba tignan? Saad pa ni Ivy. Napakaganda mo sobra. Sagot naman ni Finn. Namula ang buong mukha ni Ivy sa puri ni Finn pero pilit nitong tinago at nagkunwaring wala lang sa kanya ang papuri ni Finn. Lumapit naman si Ivy sa basket na dala-dala ni Finn at natuwa nang naamoy ang mga pagkain. Mukhang masarap pa. Lahat ba pwede sa akin? Ako pa tinanong mo talaga. Lahat yan pwede sa'yo, walang anumang bawal sa'yo. Pinaghandaan ko tong picnic natin. Picnic? Ngayong madilim na? Napatawa na lamang si Ivy. Ayaw mo nun? Kung ang mga sinasabi mong normal na babae ay nararanasan picnic sa umaga, sa'yo kakaiba. Baka nga ikaw ang nakaranas lang nito eh. Talaga lang ha, ay ilang beses ko na tong nabasa sa Wattpad eh. Natatawang sabi pa ni Ivy. Natawa na lamang si Finn at Ivy. Nagkwentuhan pa muna ang dalawa para mas lalong makilala nila ang isa't isa. Nalaman ni Finn ang nararamdaman ni Ivy sa buong buhay niyang nakatira sa ospital. Si Ivy naman, nalaman niya ang hirap
na dinanas ni Finn bilang tagapagmana ng mga business at ospital ng kanyang mga magulang. Dahil sa kwentuhan nila ay mas lalong lumalim ang kanilang pag-uunawa sa isa't isa. Natawa na lamang bigla si Finn nang narinig na tumunog na ang tiyan ni Ivy. Hindi kasi namalaya ng dalawa na anong oras na pala dahil sa sarap ng kanilang kwentuhan. Grabe, akala ko may leon nang napadpad dito, tiyan mo lang pala. Tigilan mo nga ako, imbes ilabas mo na yung mga yan at patikim naman ako. Masusunod, binibining leon. Sad pa ni Finn. Anong leon ka dyan? Nakakasar ka ha? O sige, binibini ko na lang. Banat pa nga ni Finn. Inikutan na lamang ng mga mata ni Ivy si Finn sa kanyang banat. Napangisi na lamang itong si Finn nang napansin ang namumulang mga pisngi ni Ivy. Nang natikman na ni Ivy ang mga pagkain na inihanda ni Finn, ay sobrang natuwa ito sa sobrang sarap. Ngayon lang siya nakatikim ng ganong klaseng pagkain. Nagpatuloy naman ang kwentuhan at asaran ng dalawa habang sila ay kumakain. Samantalang si Zara naman ay pinapanood sila mula sa bintana ng kanyang opisina. Nakangiting, hinatid nga ni Finn si Ivy sa kanyang room. Napahalik pa ito sa noo ni Ivy. Nakinilig naman ng patago ni Ivy. Ano anak, kamusta? Nagano ba kayo ganon? Nakangusong pagtatanong ng ina ni Ivy. Ano ka ba naman ma? Ano ba nung tanong yan? Sabihin mo nga sa akin Ivy, nililigawan ka na ba? Kunot noong tanong naman ng ama ni Ivy. Ano naman po bang pinagsasasabi niyo, kumain at nagkwentuhan lang po kami. Ay mahina, hindi ka niligawan. Ang ganda-ganda mo kaya tapos nagsasayang pa siya ng oras kung ako lang yan. Hay, ang torpe. Umiling-iling pa na sabi ng ama ni Ivy. Kunot noong tinignan naman ng ina ang ama. Ano ba talagang trip mo? Nagagalit ka kasi baka nililigawan ang dalaga natin at nagagalit ka kasi hindi siya nililigawan? Naguguluhan na pagtatanong ng ina ni Ivy. Natawa na lamang ng malakas si Ivy at nagkwento tungkol sa kanyang date kay Finn. Nakangiting nakikinig naman ng magulang ni Ivy. Nakangiti sila dahil masaya ngunit sa kaloob-looban nasasaktan sila dahil baka ang kaligayahan ay hindi na matuloy dahil sa sakit na nadarama ni Ivy. Kinabukasan ay tama nga ang pakiramdam ng magulang ni Ivy. Isinugod sa emergency room si Ivy dahil bigla itong nahimatay na nanginginig ang buong katawan. Umiiyak-iyak ang magulang ni Ivy. Agad namang tumakbo si Finn papunta kung saan si Ivy at napupuno ng takot. Nang hindi niya na nakayanan pa na magantay ay nagpunta sa chapel si Finn at nagdasal ng nagdasal. Umayos naman ang kalagayan ni Ivy, ngunit mas lalong huminang kanyang katawan. Baka sa itsura ang panghihina. Noong unang kita ni Finn sa kanya, malakas pa ito at laging nakakatakas. Ngayon na nakikita ni Finn ang mahinang kalagayan ni Ivy, nagsisisi ito na lagi niyang pinapagalitan si Ivy noon kapag nagiging makulit siya. Iniisip niya na sana hinayaan na lamang niyang maging makulit sa Ivy kesa naman ganito na sa maliit na bagay ay nangihina na si Ivy. Bakit ganyan naman ang itsura mo? Tanong ni Ivy kay Finn. Namimiss ko lang ang kakulitan mo. Alam mo, wag kang mag-alala. Tignan mo, pag lumipas ang ilang linggo magiging maayos din agad ako. Aasahan ko yan ha. Para magde-date tayo ulit. Tila malungkot na saad ni Finn. Pilit nang initian na lamang ni Ivy si Finn sa mga sumunod na araw. Formal na nanligaw si Finn kay Ivy. Lagi itong may dalang bulaklak at laging nireregaluhan sa Ivy ng mga libro na sobrang ikinatuwa ni Ivy. Minsan, siya pa talagang nagbabantay sa kanya kapag gabi, kaya wala pa ang kanyang magulang. Hindi naman na nakayanan ni Zara ang balitang nililigawan ng kanyang anak ang isang babaeng konting na lang ang natitira sa kanyang buhay. Alam ni Zara na sa huli ay mahihirapan si Finn kapag nawala na si Ivy. Malawak na napangiti si Ivy nang nagbukas ang pinto ng kanyang kwarto ngunit agad na nawala nang makita si Zara, ang ina ni Finn.
May problema po ba? Kung si Finn po ang hinahanap niyo, wala pa po siya eh. Tumawag kanina. Sabi sa akin malilate daw. Hindi siyang pakay ko rito kundi ikaw. Seryoso at masungit ang sabi ng ina ni Finn. Nakasali po ba ako sa listahan? May pag-asa na po ba ako? Maawa ka naman sa anak ko. Kapag nawala ka, isipin mo kung gaano masasaktan si Finn. Malungkot na sabi ni Sarah. Nagulat naman si Ivy sa biglaang pagsabi ni Sarah ng bagay na yun. Wala naman pong namamagitan sa amin eh. Malapit lang po talaga kami. Alam ko ang lahat. Ang panliligaw niya. Ang date niya sa garden sa likod. Sa tingin mo ba hindi ko mababalitaan yun? Ang laging pagpunta dito ng anak ko at hindi na umuuwi dahil dito na tumitira. Inis na pagtatanong ni Sarah. Pero magdadahilan pa sana si Ivy. Kaya lang, please, kung importante talaga sa'yo si Finn ay palayuin mo siya sa'yo. Isipin mong lagay mo at lagay niya kapag nawala ka. Malungkot na sabi ni Sarah. Hindi na nakapagsalita pa si Ivy dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Masayang dumating si Finn sa room ni Ivy. May mga dala itong mga prutas na kanyang binili matapos ang kanyang duty bago ito nagpunta sa room ni Ivy. Tignan mo tong mga napamili ko. Buti ay may napagbilhan pa ako mga fresh pa. Sad ni Finn. Pwede ba tayong mag-usap? Seryosong tanong ni Ivy. Anong problema? At parang ang lungkot mo. Finn, mas maganda pa atang itigil mo na to at huwag ka na munang magpunta rito. Diretsahang saad ni Ivy. Ha? Bakit, may nagawa ba ako? Wala, pero ayokong masanay ka sa akin. Mas magandang masanay ka na wala ako habang maaga pa. Nagulat naman si Finn sa sinabi ni Ivy. Hindi naman ganun magsalita si Ivy tungkol sa kanyang sakit. Dahil kahit ilang buwan na lang ang naiwan sa kanyang buhay, hindi pa rin mawawala ng pag-asa itong si Ivy na mabuhay, pero sa mga oras na yun ay parang sinasabi ni Ivy kay Finn na mawawala siya. Bakit mo naman sinasabi ang ganyang bagay? Na parang mawawala ka. May sakit ka lang, Ivy, at gagaling ka din. Huwag na tayong maglokohan pa rito, Finn. Alam naman nating pareho kung saan hahantong ang buhay ko, diba? Ivy naman. Finn, umalis ka na lang at huwag ka nang magpakita sa akin. Kunot noong tinignan ni Finn si Ivy at sinabing hindi siya aalis sa kanyang tabi. Kahit anong pagtataboy, hindi maintindihan kung bakit biglang nagbago ang pananaw ni Ivy sa kanyang sakit. Ngunit hindi ito ang nagpatigil kay Finn para ligawan si Ivy. Sa mga sumunod na araw ay laging sinusungitan ni Ivy si Finn at laging tinataboy sa tuwing pupunta siya sa kanyang room. Lahat din ng mga ibinibigay ni Finn, hindi niya pinapansin at binabalik sa kanya. Kahit pagkain, ay hindi tinatanggap ni Ivy kung galing ito kay Finn. Isang gabi, ay tulalang tinitigan ni Ivy ang kalawakan sa labas ng kanyang bintana habang nakaupo sa kanyang hospital bed. Napalingon ito kay Finn na mahimbing na natutulog habang nakayuko sa kanyang pinaghihigaan. Ayoko lang naman saktan ka. Kesa magmahal ka ng tulad kong mawawala ng buhay, gusto ko magmahal ka ng babaeng makakasama mo hanggang pagtanda. Kaya bakit mo ko pinapahirapan ng ganito? Hindi na napigilan pa ni Ivy na maiyak. Nakatakip ang dalawa niyang kamay sa kanyang muka habang ito ay umiiyak. Narinig naman itong lahat ni Finn pero nagpanggap pa rin itong nakatulog. Hindi nito alam kung ano ba ang kanyang sasabihin kay Ivy. Kasamang kumakain ng pang-umagahan ni Finn ang kanyang ina na si Zara. Kung noong una nagtaka pa ito sa pagbabago ni Ivy sa kanya ngayon, ay alam niya na kung bakit. So, kamusta na ang babaeng nililigawan mo? Seryosong tanong ni Zara. Paano mo nalaman na nangyari ang ganun? Pinababantayan mo ba ako sa mga tao sa ospital? No, of course not. Ang dami lang kumakalat tungkol sa panliligaw mo at narinig ko lang. Pagdedepensa ni Zara. Hindi man kumpirmado ni Finn ay malakas na ang kanyang kutob na ang kanyang ina ang dahilan kung bakit siya tinataboy ni Ivy. Nakaramdam naman si Finn ng galit.
Iniisip pa lang niya ang mga salitang sinabi ng kanyang ina kay Ivy. Kumukulo na talaga ang kanyang dugo. Now I know kung bakit siya nagkaganon sa akin. It's because of you. Ano na naman ba ang sinisisi mo sa akin, anak? Kung ano man yan, alam kong nagawa ko lang para sa'yo. Malambing na sabi ni Zara habang umiinom ng kape. Nagalit naman si Finn sa kanyang ina. Hindi niya na napigilan pa ang kanyang galit, kaya sinabi niya ang mga nararamdaman niya kay Zara. Pati ang sakit ng kanyang nararamdaman na kanyang tinatago sa pagtataboy sa kanya ni Ivy. You don't know how much I cared for her. Sa tingin mo, sa pagtataboy niya sa akin, dahil sa mga kung anumang sinabi mo titigil ako? I won't, and I will not stop. Para sa akin malalabanan niya ang sakit niya, pero kung hindi man, ay bawat minuto gusto ko siyang makasama. Please, huwag ka nang mangialam sa buhay ko, please. Nahihirapan na nga si Ivy, pero dadagdagan mo pang sama ng loob. Matapos sabihin ni Finn ang kanyang nararamdaman, ay agad itong umalis sa restaurant at nagpunta sa ospital. Naabutan niyang nakatulog si Ivy sa kanyang kwarto at hinawakan ng kanyang kamay. Nagising naman si Ivy sa pagkakahawak ni Finn sa kanya. Magsasalita na nga sana ito at huhugutin ang kanyang kamay nang bigla niyang naramdaman at narinig ang paghikbi ni Finn. Naniniwala akong lalaban ka hanggang huli, pero kung sa huli iiwan mo rin ako bawat minuto o segundo, gusto ko makasama ka. Kaya sana bigyan mo ako ng pagkakataon na tumayo sa iyong tabi. Ivy. Parang sinasaksak ang puso ni Ivy sa sakit nang nakitang lumuluha si Finn. Kahit anong taboy nito at laging pagpapahirap kay Finn ay para lamang lubayan na siya. Nginingitian lang siya ni Finn. Pero ngayon naman na nakita niya ang panghihina ni Finn, ay agad na namlambot ang kanyang sarili. Hinawakan naman ni Ivy pabalik ang kamay ni Finn. Agad na napatingin si Finn kay Ivy at nakitang nakangiti itong umiiyak. Grabe, ang unfair naman ng mundo sa akin. Kung kailan magmamahal ako ng isang lalaki ngayon, konting oras na lang ang naiwan sa akin. Kaya natin tong dalawa. Alam kong gagaling ka, okay? Nagyakapan nga sina Finn at Ivy habang umiiyak. Pinakalma naman ni Finn si Ivy at sinabi ang kanyang tunay na nararamdaman. Sinagot naman ni Ivy si Finn. Iniisip niya kasi na kung sakali mang mawawala na talaga siya, ay gusto niyang gamitin ang natitira niyang oras na maging masaya kasama si Finn at ang kanyang magulang. Ayaw niya nang sayangin ang oras na natitira sa kanya para lamang saktan ang taong mahal niya. Nahirapan man si Finn na magkaroon ng karelasyon na nasa loob ng ospital, ngunit araw-araw ay naging masaya ito dahil makakasama niya si Ivy. Naging kaklose na rin ni Finn ang magulang ni Ivy na kahit andoon sila ay masaya silang magkakasama. Lumipas ang isang buwan na magkarelasyon ay mas lalong naging mahina ang katawan ni Ivy. Sobra rin ang kanyang pinayat at halos buto-buto na lang ito. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin nawawala ng pag-asa sina Ivy at Finn, lalo na ang mga magulang ni Ivy. San ba tayo pupunta, mama? At papa, at may patakip pa kayo ng mga mata. Basta wait lang. Sabi rin ng doktor na maganda daw na maglakad-lakad ka ng konti paminsan-minsan. Nakangiting sabi ng ina ni Ivy. Si Finn po, asan? Kahapon pa ako hindi kinukontak baka hindi na naman po yun kumain. Huwag ka mag-alala. Pinuntahan ko si Finn kagabi bago ako magpunta sa'yo. Nagbigay ako ng pagkain niya at pinagalitan ko na rin. Seryosong sabi naman ng ama ni Ivy. Napangiti naman si Ivy. Dinagdagan kasi ang oras ng trabaho ni Finn at laging si Finn ang inaasahan ng trabaho, lalo na sa mga mabibigat. Tinanggap na lang ito ni Finn at hindi na sila nagreklamo ni Ivy dahil alam nilang pareho kung sino ang may pakananon. Walang iba kundi ang ina ni Zara. Ang pinag-aalala lang ni Ivy ay ang doble-dobleng pagod na nararanasan ng kanyang nobyo na hindi na maharap kahit kumain. Nang nakarating na sina Ivy kung saan siya pinunta ng kanyang magulang, ay inalis na ang kanyang blindfold.
Napaawang naman ang bibig ni Ivy at nagniningning ang mga matang inikot ang kanyang mga mata sa mga decorations sa lugar. Punong-puno ng mga dekorasyon ang paligid. Sa mga panood lamang niya ito nakikita dati. Sa rooftop sila ngayon ng ospital. Maya't maya biglang nagpakita si Finn na may hawak ng mga balloons na may nakasulat na Happy Mansary. Happy Mansary, girlfriend ko. Pang high school man to pero gusto kong iparana sa'yo ang mga bagay na ganito. Grabe ka, Finn. Ang ganda ng ginawa mo. Wala na lang nagawa si Ivy kundi maluha sa sobrang saya. Agad namang inalalaya ni Finn si Ivy. Paupo at naglabas ito ng cake na may kandila at muling nakasulat na Happy Mansary. Happy Mansary. More months to come sa atin. Natawa na nga lamang ang dalawa. Ang cheesy daw kasi nila sa isa't isa. Parang mga teenagers. Nag-wish naman sina Finn at Ivy bago i-blow ang candle. Nagpalakpak naman sa tuwa si Ivy habang patuloy na naluluha. Inayos naman kaagad ni Finn ang mga pagkain na kanyang inihanda at itinabi muna ang cake. Sa mga simpleng pagsasama nila Finn at Ivy ng ganito ay grabe na lang sayang na ibibigay sa kanilang dalawa. Walang katapusan na kwentuhan at tawanan ang bumalot sa lugar. Nang dumilim na at lumamig, ay naisipan na rin ni Finn na ibalik si Ivy sa kanyang kwarto dahil baka manghina pa ito. Masayang buhat-buhat ni Finn si Ivy habang naglalakad pabalik sa kwarto ni Ivy, habang si Ivy naman nakangiting nakapikit ang kanyang mga mata habang nakapalibot ang kanyang mga kamay sa leg ni Finn. Dahan-dahan na inihiga ni Finn si Ivy at hinalikan sa kanyang noo. Matulog ka na at magpahinga paggising mo. Nakabalik na ako. Mag-iingat ka at wag mo na naman pababayaan ang sarili mo ha. Kumain ka kapag may oras ka. Pero kailangan mong kumain kahit wala, okay? Para may lakas ka. Yes, ma'am. Sumaludo pa nga si Finn. Natawa na lamang si Ivy at nagpaalam kay Finn. Nang nakaalis si Finn ay agad na tinawag ni Ivy ang kanyang mga magulang. Kanina pa kasi ito may iniindang sakit. Sa totoo lang, ay matagal na itong may sakit na iniinda sa kanyang katawan ngunit nagmakaawa ito sa lahat na wag ipaalam kay Finn. Mapa, nakaalis na po ba siya? Oo anak, nakasalubong namin sa hallway, umalis na. Baka pumunta na sa kabilang building para sa trabaho niya. Nag-aalalang sabi ng ina ni Ivy. Tumango naman si Ivy nagpapawis ang kanyang ulo dahil sa sakit na kanyang iniinda. Pero wala naman siyang magawa. Agad namang napasigaw si Ivy dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Pinatawag na ng ama ni Ivy ang doktor niya at agad na tinurukan ito ng gamot para hindi maramdaman ang sakit at para na rin makatulog. Nakita naman ito at narinig lahat ni Sarah sa labas ng kwarto ni Ivy ang pagtiis niya ng anumang sakit. Para nga hindi ipakita ito kay Finn. Doon na-realize ni Sarah na hindi basta-basta ang pagmamahala nilang dalawa ni Finn. Napabuntong hininga na nga lamang ito nang kumalma na ang lahat. Saka naman pumasok si Zara para kausapin ang magulang ni Ivy. Kaya noong kinabukasan, nagising si Ivy ay agad itong pinunta sa opisina ni Zara. Wala namang emosyon na pinakita si Ivy. Ayaw niyang wag makaawa. Para sa kanya iniisip niyang sasabihan na naman itong iwan si Finn. Mahal mo ba talaga ang anak ko? Diretsahang tanong naman ni Zara. Opo, totoong mahal ko po si Finn. Sad naman ni Ivy. Napabuntong hininga na lamang si Zara. Pinaupo niya ang magulang ni Ivy at sinabi ang kanyang plano na siya na mismo ang magpapapunta kay Ivy sa ibang bansa para magpagamot. Hindi ang ospital o anuman kundi si Zara mismo. Siya na rin ang magiging sponsor o gagastos ng lahat. Totoo po ba? Bakit po atang biglang tutulungan niyo kami ng ganito? Nagtatakang sabi naman ng ama ni Ivy. Ano po ang kapalit? Seryosong tanong naman ng babae. Walang kapalit. Ipakita mo sa akin na mabubuhay ka. Tutulungan kita para magpagamot sa ibang bansa
kung saan mas mataas ang tsansa na magamot ka. Kapag nakita kong mabubuhay ka, hindi ko na paghahadlangan pa ang relasyon ninyo ni Finn, ngunit sa isang kondisyon. Seryosang sabi ni Sarah. Ano po yun? Huwag mong sasabihin kay Finn, patunayan niyo sa akin na totoo ang pagmamahalan niyo. Walang emosyon at kalmadong sabi ni Sarah. Napalunok naman ang laway sa Ivy at napatingin sa kanyang magulang. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ng ina ni Sarah. Kapag siya ay gumaling at bumalik sa Pilipinas, kung sila pa sa huli ni Finn, sila. Kung hindi. Huminga ng malalim sa Ivy at pumayag sa kagustuhan ng ina ni Finn. Humingi ito ng isang araw para magpaalam kay Finn. Yun naman ang ginawa ni Ivy. Day off kasi ni Finn, kinabukasan. Kaya naman humingi siya ng tulong sa kanyang magulang na magdekorasyon sa loob ng kwarto niya sa ospital para i-celebrate ulit ang kanilang monthsary. Ano to? Natatawang sad pa ni Finn. Siyempre, gusto ko ako rin may bibigay sa'yo kahit sa gantong paraan lang. Sad naman ni Ivy. It's perfect. Nakakawala ng pagod. Talaga? Ibig sabihin ba sa tuwing nakikita mo ko hindi mawawala ang pagod mo? Ngumuso at nagpa-cute pa si Ivy kay Finn. Umaakto ito na para siyang bata, nagtatampo. Natawa naman si Finn at niyakap ng mahigpit si Ivy. Marunong ka na rin palang magtampo ngayon ha? Napairap si Ivy. Aba syempre, anong tingin mo sa akin? Kapag ako gumaling at nakakalabas na tayo, paniguradong makakaramdam na rin ako ng selos. Yan ang hindi mangyayari. Talaga lang ha? Oo naman. Ilang taon pang lumipas, buong puso kong masasabi sa'yo na ikaw lang mamahalin ko. Napangiti naman si Ivy at niyakap ng mahigpit si Finn. Iniisip nito na magiging okay lang sila. Kahit man, ilang taon ay talagang gagawin ni Ivy ang lahat para gumaling at babalik kay Finn. Buo rin ang tiwala ni Ivy na sa pagbalik niya ay may babalikan pa siya sa kanilang dalawa ni Finn. Simple man ang lahat, paulit-ulit man ang date nilang puno ng kwento, ngunit hindi pa rin nawawala ang saya sa kanilang dalawa. Basta sila ay magkasama. Sobrang saya nila Ivy at Finn. Nagpatuloy naman ang kwentuhan nila, ngunit pinag-uusapan lamang nila ay mga bilin ni Ivy kay Finn. Kung makapagsalita ka parang nagpapaalam ka na. Hindi ah. Saan naman ako pupunta, hindi ba? Sagot ni Ivy. Hindi rin kita hayaan na umalis at iwan ako, no? Pilit na tumawa si Ivy. Nagdarasal nga si Ivy sa mga oras na yon na sana hindi siya makahalata. Nang gumabi na, ay naisipan naman ni Finn na magpaalam dahil kailangan niya na munang umuwi. Bago siya umuwi ay laking gulat na lang ni Finn na bigla siyang niyakap ng magulang ni Ivy at mangiyak-ngiyak pa silang dalawa. May problema ba tito at tita? Wala anak, nagpapasalamat lang ako at nakilala ka ng anak ko. Umiiyak na sabi ng ina ni Ivy. Salamat Finn, mabuti kang lalaki at sana hindi ka magbago. Seryosong sabi naman ng ama ni Ivy. Nagtatakang tumingin na lamang si Finn kay Ivy na biglang nagkibit balikat. Hinayaan na lamang ito ni Finn at muling nagpaalam bago umuwi. Maaga pa lang ay nagayos na ng mga gamit sila Ivy at ang kanyang magulang. Dahil sa tulong ni Zara ay makakapunta na siya sa ospital kung saan mataas ang tsansa na gumaling siya. Ngunit sa pag-iwan niya kay Finn ay napakabigat ng kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal ay sinundo na sila ng isa sa mga tauhan ni Zara at nagbigay ng mga details para sa kanilang flight at kung saan titira ang magulang ni Ivy habang siya ay nagpapagaling sa ospital. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Ivy sa tsansang kanyang ibinigay kay Zara. Mahirap man para kay Ivy, nagpasalamat din ito kay Zara. Kapag gumaling ka at naging kayo muli ng anak ko, wala na akong magiging problema doon, pangako. Seryosong sabi ni Zara. Mabubuhay po ako. Tila may pag-asa na sa dama ni Ivy.
Napangisi naman si Zara nang makita ang seryoso at desididong mukha ni Ivy. Matapos ang lahat, nagbiyahe na papuntang ibang bansa sa Ivy. Kasamang magulang papunta sa ospital. Samantalang si Finn, masayang bumibili ng mga prutas para kay Ivy. Nakangiti pa nga itong si Finn na naglalakad papunta sa kwarto ni Ivy sa ospital. Ivy, tignan mo ang prutas na nabili ko. Hindi na naituloy pa ni Finn ang kanyang sasabihin nang hindi nakita nga ang hinahanap sa kama. Kundi isang kwarto na walang kalaman-laman na gamit at tao. Kunot noong tinignan ni Finn ang room number at name nang nakalagay sa may pintuan ni Ivy para tignan kung tama ba ang kwartong kanyang napasukan. Hindi nito nakita ang pangalan ni Ivy pero tama naman ang room number ng kwartong kanyang pinasukan. Dito, nakakwarto dati si Ivy. Nang nag-sink in na sa utak ni Finn na wala na sila Ivy sa kwarto kaya naman agad itong tumakbo sa reception ng ospital para tanungin kung anong nangyari kay Ivy. Nako, lumipat na po sila ng ospital kaninang umaga lang. Mahinhin naman na sabi ng isang nurse sa reception. Sinubukan namang tawagan ni Finn ang telepono ng magulang ni Ivy ngunit ni isa sa kanila walang sumagot. Pati si Ivy, paulit-ulit niyang tinawagan. Ngunit ni minsan hindi sinagot o maski man lang magring hindi talaga. Nagsisisi si Finn na hindi niya man lang inalam kung saan nakatira sina Ivy para nga mapuntahan siya. Tanungin kung bakit nga sila biglang umalis. Naalala naman ni Finn ang kakaibang mga bili ni Ivy sa kanya na parang nagpapaalam na ito at ang yakap nito na sobrang higpit. Nagpapaalam ka na pala sa akin. Bakit ka umalis, Ivy? Bakit ka umalis nang walang pasabi? Hindi na napigilan pa ni Finn ang kanyang sarili at umiyak na lang ito sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Hindi man tumigil sa paghahanap si Finn kay Ivy sa iba't ibang ospital, pati ng mga kabatch niya sa kolehiyo ay pinagtatatanong niya kung merong na-admit sa ospital ng kanilang pinagtatrabahuan. Ang pangalan ay Ivy. Pero lahat ng sagot nila, wala. Walang nagawa si Finn kundi ibuhos ang sarili sa trabaho dahil pakaramdam nito ay mababaliw na nga siya sa galit. 2 taon ang lumipas nang umalis na si Ivy at hindi na muli nakita pa si Finn. Minsan, kapag lasing si Finn ay sinusubukan niyang tawagan ang number ni Ivy. Ngunit kahit anong subok niya, wala pa ring nangyayari. Hanggang kailan ka ba magiging ganito? Saan sa ang ospital ka na? Lumilipat para lamang hanapin ang babaeng iniwan ka. Galit na sigaw ng ina ni Finn. Matagal ka nang iniwan ng babaeng yun, Finn. Sinabi kong mag-gain ka ng experience at mag-focus sa ating ospital dahil ikaw ang namumuno nun sa huli. Sunod na sigaw ni Zara. Balisa naman si Finn na parang wala siyang naririnig. Wala na kasing pumasok sa isipan ni Finn, kundi magtrabaho at hanapin si Ivy. Hanggang sa mismong isipan na ni Finn ang napagod. Hindi na nito alam ang kanyang gagawin. Noong una ay nabalot siya ng galit kay Ivy dahil sa pag-iwan sa kanya at sinubukang maghanap ng ibang babae ngunit sa huli ay si Ivy pa rin ang hinahanap ng kanyang puso. It's been 2 years nang umalis sila. Enough of this nonsense. Galit na sigaw ni Zara at napabuntong hininga sa sobrang inis. Napakunot naman ang noo si Finn. Naalala niya nung una na tinatanong niya ang kanyang ina ay sinabi nitong hindi man lamang niya alam na nakalis na sila pero ngayon sa mga lumabas sa bibig ng kanyang ina ay parang sigurado ito kung kailan sila umalis. Paano mo nasabing umalis sila, ma? Malay mo, lumipat lang ng ospital. Bakit mo sinasabing iniwan niya ako? Malay mo naisip lang niyang pakawalan ako para hindi ako mahirapan. Lagi niya kasing sinasabi yun, May. Nahihirapan daw ako dahil sa kanya. Pero sa totoo lang hindi. Sabihin mo sa akin, ma, paano ka nakakasigurado na umalis sila? Alam mo ba kung saan sila nagpunta? Gulat na gulat si Zara nang makita ang pagkadesperado ni Finn. Na-realize niya na hindi nga lang talaga basta-basta ang pagmamahala nila.
Napaisip ito kung sasabihin ba niya ang totoo sa kanyang anak. At dahil hindi makapagsalita si Zara, sa pag-iisip, ito ang naging confirmation na may alam ang ina ni Finn kung saan si Ivy. Nagmakaawa si Finn kaagad sa kanyang ina para makaalam lang ng impormasyon tungkol kay Ivy. Sinabi nito na gagawin niyang lahat. Malaman niya lang kung saan nagpunta si Ivy. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang nagpagamot sila sa ibang bansa. Nauutal na sabi ng ina ni Zara. Hindi na kailangan tanungin pa ni Finn kung saan sa ibang bansa dahil alam na niya ito. Narealize niya sa mga reaksyon na pinapakita ng kanyang ina na si Zara mismo ang nagpaalis kina Ivy papunta sa States, sa ospital kung saan binabalak ni Ivy na magpagamot gamit ang program na inorganize ng kanyang ina sa ospital nila. Hindi na nagsayang pa ng oras si Finn at nag-book ito ng flight at pumunta sa ospital na alam niyang pinuntahan nila Ivy. Hintayin mo ko, Ivy. Pupuntahan kita at hahanapin. Akala ni Finn magiging madali ang kanyang paghahanap kay Ivy kapag ito ay nagpunta sa ospital. Ngunit hindi niya nahanap si Ivy. Sigurado si Finn sa ospital na kanyang pinuntahan kaya nagtataka ito kung bakit hindi niya mahanap-hanap si Ivy sa records ng ospital na kanyang pinuntahan. Nawala naman ng pag-asa si Finn. At uuwi na sana nang bigla itong may narinig na usapan ng mga pasyente. Pinag-uusapan ng mga pasyente ang kanilang paglipat sa sister hospital kung saan inililipat ang mga pasyenteng magaling na at kinailangan na lang na i-monitor bago i-release sa ospital. Kinapalan ni Finn ang kanyang mukha at kinausap ang mga nag-uusap na pasyente para tanungin ang address ng ospital. Pagdating ni Finn sa ospital na sinabi ay magtatanong na sana ito sa reception nang biglang naaninag ni Finn ang magulang ni Ivy na maraming dala. Agad niya naman itong sinundan hanggang sa nasigurado nga niyang sila nga. Na-excite si Finn dahil sa wakas makikita na niya si Ivy. Paglapit niya sa kwarto kung saan pumasok ang magulang ni Ivy, kakatok na nga sana ito nang biglang nagsalita ang mga magulang ni Ivy. Bakit ka na naman umiiyak, anak? Nag-aalalang tanong ng ina ni Ivy. Sabi ng doktor hindi ka pa daw pwedeng ma-stress dahil kailangan mong magpahinga. Malambing naman na sabi ng ama nito. Naalala ko na naman po kasi si Finny. Kamusta na kaya siya, ma? Iniisip niya pa kaya ako? Ako pa ba ang nasa puso niya? Hinihintay niya kaya ako? Yan ang paulit-ulit na mga tanong na gumugulo sa isipan ko. Niyakap ng mahigpit ng magulang ni Ivy ito habang umiiyak. Sobrang nangungulila na talaga si Ivy kay Finn. Meron din ng mga panahon na sinubukan niyang tawagan si Finn ngunit walang sumasagot at minsan hindi pa matawagan. Sa tingin mo, ma, may babalikan pa ba ako sa Pilipinas? Bakit kasi ang tagal nila akong pakawalan dito nung kailan sinabi nilang magaling na ako. Antayin na lang natin, anak. Mas maganda nang na-clear ka bago ka umalis sa ospital para masiguradong wala ka ng sakit. Pagpapakalma naman ng ama ni Ivy. Gustong-gustong pumasok ni Finn sa kwarto at yakapin si Ivy, ngunit sa hindi maintindihang paraan ay hindi nito nagawa. Umuwi sa Pilipinas si Finn na hindi nakipagkita kay Ivy. Parang naging sapat na kay Finn na malaman ang kalagayan ni Ivy. Ilang buwan ang lumipas nang nagpunta si Finn sa ibang bansa. Pagkabalik niya sa Pinas ay hinarap na niya ang kagustuhan ng kanyang ina na i-take over ang hospital. Sobrang saya ng nanay ni Finn dahil sa wakas ay maipapasa na niya sa kanyang anak ang hospital para makapagpahinga. Umabot ng 1 taon ay nakabalik na sa Pilipinas si Ivy. Sinubukan niyang tawagan ang number ni Finn, ngunit nang sumagot ito at tinanong kung sino iyon ay hindi nakapagsalita si Ivy. Kaya naman ang ginagawa na lang ni Ivy ay tatawag kay Finn para marinig ang boses nito kahit na hindi siya nagsasalita. Samantalang si Finn ay kilala kung sino ang tumatawag.
Natutuwa nga ito dahil sa wakas nakabalik na ang babaeng ilang taon niya nang hinahantay. Hello, sino po sila? Nakailang beses ka nang tumatawag sa akin pero hindi ka nagsasalita. Napakagat ng labi si Ivy at sa sobrang kaba ay pinatayan ng tawag si Finn. Hindi nito alam kung paano lalapitan muli si Finn. Feeling kasi ni Ivy ay galit ito sa kanya. O di kaya may iba na siyang girlfriend. Lalabas ka na naman anak? Masayang tanong ng ina ni Ivy. O mama, mamasyal lang, babawi ako sa ilang taon ko sa ospital at gusto ko po sanang pumasok sa trabaho. Maganda yan anak para magkaroon ka ng experience sa buhay. Proud na sabi ng ama ni Ivy. Yun naman ang ginagawa talaga ni Ivy. Sa umaga ay nagmamasid ito sa hospital nila Finn para makita si Finn. Ngunit sa tuwing napapansin siya ni Finn ay tinataguan siya nito. Sa hapon naman ay naghahanap ng trabaho si Ivy. Lumipas ang ilang araw ay nakapasok ito bilang server sa isang coffee shop. Natuwa nga si Ivy dahil dalawa lang silang nagtatrabaho doon at ang kanilang manager. Naging kaibigan na rin ni Ivy ang kanyang katrabaho. Dahil hindi mahanap ni Ivy si Finn, sa hospital ay hindi na ito muli bumalik doon at nag-focus sa kanyang trabaho. Inisip ni Ivy na kapag nagkaroon ito ng lakas ng loob, saka siya magpapakita kay Finn. Nagtaka naman si Finn kung bakit wala na si Ivy sa labas ng hospital na nakadisguise pa, pero agad niya naman itong nakita sa isang coffee shop kung saan siya mahilig kumuha ng kape. Miss, isang ang Amerikano? Tanong ni Finn. Sige sir, ano po ang mode of pay? Natigilan si Ivy nang makita ang kaharap niya si Finn. Miss, Amerikano po. Sige po, wait lang po. Nataranta naman si Ivy. Paulit-ulit siyang nagkamali dahil sa naging trato sa kanya ni Finn. Mabuti na lang at meron ang katrabaho ni Ivy na gumawa ng mga trabaho niya. Nakailang kamali na kasi ito dahil sa kakaisip kung nakalimutan na ba siya ni Finn o sadyang ayaw lang siyang kausapin ni Finn. Hindi na napigilan ni Ivy ang sakit na kanyang nararamdaman at tumakbo palabas ng bahay. Nag-alala naman kaagad si Finn dahil sa lakas ng ulan kaya sinundan niya si Ivy. Naabutan niya ito sa isang eskinita na umiiyak. Ivy, magkakasakit ka dyan. Hetong payong. Saad nga ni Finn. Hindi naman ito narinig ni Ivy. Dahil balisa ito, iniwan na lang ni Finn ang payong kay Ivy at akmang aalis na nang biglang nagising si Ivy sa kanyang pabango. Agad na tumayo si Ivy at pinigilan si Finn sa paghila sa kanyang damitan. Hindi naman kaagad ito nilingon ni Finn at tinintay na magsalita si Ivy. Hindi ba ako... Ayaw mo na ba sa akin? Galit ka ba? Dahil iniwan kita kaya ayaw mo na akong pansinin? Sunod-sunod na tanong nga ni Ivy. Napabuntong hininga na lang si Finn at bumigay na rin. Sa totoo niyan ay gustong-gusto niya ng pansinin si Ivy. Ngunit hindi nagkusa si Ivy na lumapit sa kanya at nagmamasid lang sa kanya at tumatawag, hindi pa nagsasalita. Nilingon ni Finn si Ivy at niyakap. Nagulat naman si Ivy. Paano? Ikaw na nga itong nang iwan, gusto mo pa ikaw pang suyuin? Tatawag ka, hindi ka magsasalita, pupunta ka sa ospital pero nagmamasid ka lang. Kahit papaano gusto rin na lambingin mo ko. Ilang taon din ako nabaliw, kakantay sa'yo Saad naman ni Finn. Niyakap ni Ivy si Finn ng sobrang higpit at humagulgol sa pag-iyak. Iyak ito ng iyak at humihingi ng tawad kay Ivy. Nilambing naman ito ni Finn hanggang sa kumalma. Dahil basang-basa sila sa ulan, ay niyaya ni Finn si Ivy na pumunta muna sa kanyang kondo. Naligo naman si Ivy at sinuot ang damit ni Finn. Natutuwa ito dahil nagkita na sila muli ni Finn, ngunit ngayon na magkaharap sila ay naiilang si Ivy. Mas lalong nailang si Ivy nang lumabas si Finn sa kanyang kwarto na bagong ligo. Gusto mo ba ng kape o gatas? May mga bawal pa ba sa'yo? Tanong nga ni Finn. Hindi naman ito sinagot ni Ivy dahil sa sobrang pagkailang,
Napangiti na lang si Finn sa kakyutan ni Ivy at nagpatuloy sa kusina para magtimpla ng gatas at kape. Naglakas loob naman si Ivy na lapitan si Finn at niyakap mula sa likod. Natigilan si Finn sa kanyang ginagawa at napapalunok ng laway dahil ramdam na ramdam niya ang dibdib ni Ivy. Finn, I'm sorry dahil iniwan kita. Gusto ko lang naman patunayan sa nanay mo na kaya ko mabuhay para sa'yo. Never kang nawala sa isipan ko at mahal na mahal pa rin kita, Finn. Mariin na nakapikit si Ivy habang inaamin ang kanyang mga pakiramdam. Inaasahan nito na sasabihin ni Finn na may iba na siya o wala na siyang nararamdaman sa kanya. Ngunit laking gulat na lang niya nang nilingon siya ni Finn at hinalikan sa kanyang mga labi. Mas lalong nagulat si Ivy nang naramdaman ang pagkabasa ng mukha ni Finn. Lumuluhang hinahalikan ni Finn si Ivy. Napapikit naman si Ivy at hinalikan rin pabalik si Finn. Sa halikan pa lang ay nararamdaman na nila ang pagkasabik sa isa't isa. Hindi ka rin nawala sa isipan ko, Ivy. Hinanap kita ng ilang taon at noong nahanap kita nawalan din ako ng lakas ng loob na harapin ka dahil nagtitiis ka na. Hindi ako makita para magpagaling sa ibang bansa para matupad ang usapan ninyo ng aking ina. Ayoko kasing masirang pagtitiis mo dahil lang sa kagustuhan kong makita ka. Bumalik ako ng Pinas at nag-focus sa buhay ko habang hinihintay ka. Sorry kung naramdaman mong hindi kita mahal. Gusto ko lang talaga na ikaw ang lumapit sa akin dahil sa totoo lang, ang sama ng loob ko sa pag-iwan mo sa akin. Ivy, wag mo na sana akong iwan ulit. Hindi ko nakakayanin pa. Umiiyak na tumangutango si Ivy at muling niyakap si Finn. Nang nagawang kumalma ng dalawa, ay natawa na lang sila dahil parehas silang namumugto ang mga mata. Nakapagkwentuhan naman sina Finn at Ivy habang nakahiga si Ivy sa balikat ni Finn at nakaakbay si Finn kay Ivy. Para silang bumalik sa dati nilang gawain sa hospital, magkayakap habang nagkwekwentuhan ng kung ano-ano. Sa sobrang saya ni Ivy ay napatalon ito kay Finn at muling niyakap ng mahigpit. Nataranta naman si Finn at agad na kumawala sa pagkayakap ni Ivy. Huwag kang yumakap sa akin. Wala ka atang suot na pangano eh. Tanong nga ni Finn. Anong pangano? Namumulang itinuro ni Finn ang dibdib niya para ma-realize ni Ivy. Nanlaki naman ang mga mata ni Ivy nang naalala niyang tinanggal nga pala niya ang kanyang pang-itaas dahil sa sobrang pagkabasa mula sa ulan. Mabuti pa nga umuwi ka na at baka nag-aalala na sila mama at papa mo. Alam mo ba sabi ng doktor? Magaling na raw ako. Kahit isang gamot wala akong iniinom. Namumula at hindi mapakali sa Ivy, iniwas nito ang kanyang mukha sa paningin ni Finn para hindi makita ang kanyang pamumula. Mabuti kung ganon. Masaya ako, halika na ihatid na kita. Tila taranta na saad ni Finn. Ayaw mo ba na subukan natin? Subukan ng ano? Tanong ni Finn. Alam mo na para masiguro na malakas ang katawan ko. Napalunok ng laway si Finn. Nang hindi nakapagsalita si Finn, sa sobrang gulat ay tiningnan ni Ivy si Finn. Nakita ni Ivy ang namumulang buong mukha ni Finn na mas lalong nagpamula naman kay Ivy. Dahil sa sobrang kahihiyan ay tumayo na lang si Ivy at niyayang umalis na, ngunit hinila ito ni Finn at hinalikan ng malalim. Nagulat naman si Ivy, ngunit hindi nagtagal ay napasabay na siya sa paghahalikan nilang dalawa ni Finn. Binuhat ni Finn si Ivy at ipinasok sa kanyang kwarto. Marahan na inihiga ni Finn si Ivy at muling tinanong kung sigurado ba si Ivy sa kanyang desisyon. Nahihing tumango naman si Ivy. Muling hinalikan ni Finn si Ivy at ibinuhos ang kanyang pagmamahal sa halik na iyon. Ramdam na ramdam muli ng dalawa ang pagkasabik nila sa isa't isa. Sa totoo lang ay matagal nang gustong maranasan ni Ivy ang ganoong bagay pero ngayon, nagagawin na niya ay iba-ibang pakiramdam ang kanyang nararamdaman. Nilibot naman ni Finn ang kanyang kamay sa katawan ni Ivy. Sa mga paghihimas niya ay pakiramdam ni Ivy na ingat si Finn
at parang ayaw na siyang pakawalan. Inasikaso naman ni Finn si Ivy na hindi na makagalaw dahil matapos ang sarap na kanyang naranasan ay ang sakit naman sa kanyang bewang at ibabang parte ang sumasakit. Habang nagbababad si Ivy sa bathtub ay pinalitan na ni Finn ang kanilang higaan. Kumuha na rin ng malinis na damit nito para ipasuot kay Ivy. Agad na nakatulog naman si Ivy nang nailipat na siya sa kama ni Finn. Kaya nang natapos si Finn, sa pagligo ay mahimbing nang nakatulog si Ivy. Napangiti naman ito at sumiksik sa tabi ni Ivy at hinalikan sa noo. Sobra-sobrang namiss kita. Namuntik pa akong mabaliw. Kahit anong mangyari, hindi na kita pakakawalan pa. Hindi naman pumasok sa trabaho kinabukasan si Finn at sinamahan si Ivy sa kanyang pag-uwi. Nakahinga naman ng maluwag ang magulang ni Ivy nang siya ay nakita at nagtanong kung saan ba siya nanggaling at hindi sinasagot ang mga tawag nila. Nahihiyang pinapasok ni Ivy si Finn. Nagulat naman ang magulang ni Ivy at inakala ni Finn na pagagalitan siya ng mga ito. Ngunit laking gulat na lang niya nang niyakap siya ng magulang ni Ivy. Sinubukan namang magpaliwanag nila Finn at Ivy, ngunit natahimik sila nang umiling-iling ang ina ni Ivy. Hindi niyo na kailangan magpaliwanag, basta masaya ako dahil sa huli ang pagmamahalan niyong nagwagi. Naiyak ng sabi ng ina ni Ivy. Salamat Finn, salamat sa pagtitiis mo at hinintay mo si Ivy. Masaya at proud na sabi naman ng ama ni Ivy. Bago umalis si Finn, ay nakipagkwentuhan pa ito sa magulang ni Ivy. Kinikilig nga ang magulang ni Ivy dahil sa paghalik sa noo ni Finn bago umalis. Sinabihan pa nito si Ivy na tawagan siya parate kahit naasa trabaho si Finn. Hindi naman agad umuwi si Finn at inilabas niya ang ginamit niyang pansukat sa daliri ni Ivy. Bumili ito ng singsing at nagpunta sa bahay ng kanyang ina para ipaalam ang balak niyang pakasalan si Ivy. Hindi naman na humarang o nagalit si Zara at tinanggap na ng buo ang pagmamahalan at relasyon nila ni Ivy. Kinabukasan ay laking gulat na lang nila Ivy nang biglang dumating si Zara at Finn na maraming dalang pagkain. Anong meron at ang dami niyo atang daladala? Tanong nga ni Ivy. Ivy, gusto ko sanang gawin ito sa mas maayos at magarbong paraan pero hindi na ako makapaghintay pa na makasama ka sa bawat paggising at pagtulog ko. Kaya ngayon, sa harap nga nilang lahat, sa harap ng mga magulang nating dalawa, gusto ko sanang hingin ang iyong kamay. Will you marry me, Ivy? Marami ng taon ang nasayang kaya ayoko nang sayangin pa muli ito at gusto na kitang pakasalan pa. Lumuluha at nakangiting tumango-tango si Ivy. Nang naisuot na ang singsing sa kanyang kamay, ay napayakap ito kay Finn sa sobrang kasiyahan nito. Napangiti naman ang mga magulang nila Ivy at Finn. Masayang nagsalo-salo ang mga ito matapos ang pag-propose ni Ivy. Hindi nga mapigilan ni Ivy. Natitigan ang kanyang singsing dahil sa sobrang tuwa. Naging close naman kaagad si Zara at ang magulang ni Ivy na ikinatuwa nila Finn at Ivy. Lumipas ang ilang buwan ay tuluyan ng ikinasal sina Ivy at Finn. Noong una ay sa kondo muna sila ni Finn, nakatira hanggang nakahanap si Ivy ng gusto niyang bahay na kanilang titirhan. Agad namang binili iyon ni Finn at inasikaso naman ni Ivy ang mga furnitures at iba pang gamit pang bahay. Siya na rin ang nag-design ng buong bahay. Simula noong ikinasal sina Finn at Ivy, ay hindi na pinatrabaho ni Finn si Ivy. Gusto niyang gawin ni Ivy ang lahat ng kanyang gustong gawin noong nasa hospital pa siya. Sobrang natuwa nga si Ivy, kaya naman lahat ng asa listahan niya ay isa-isa niyang ginagawa. Minsan kasama niya si Finn o ang magulang niya sa paggawa sa kanyang mga dating pinapangarap na gawin. Naging mas close naman si Ivy at ang katrabaho niya sa coffee shop
Lagi silang nag-uusap hanggang sa naging tunay silang magkaibigan na hindi mo na mapaglayo sa isa't isa. Marami pang magagandang nangyari sa buhay ni Ivy kasama si Finn. Nagkaroon sila ng 5 anak at lahat ay kamukha ni Finn. Dati inakala ni Ivy na hindi siya aabot sa araw na magiging ina siya at asawa, ngunit ngayon ay naiiyak na lang ito dahil nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Naging one big happy family nga sila. Pinatunayan nila Finn at Ivy na wagas nga ang pagmamahala nila sa isa't isa, at kahit na merong mabigat na dagok ang dumating sa kanilang buhay, nalampasan nila ito, at kahit na anong pagsubok pa ang darating, malalampasan nila dahil sa kanilang pagmamahalan, lalong-lalo na para sa kanilang mga cute na anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala nila Finn at Ivy. Maraming salamat po sa lahat at shout out po sa mga sumusunod. Aruma Tyra, Maria Luisa San Jose, Epifania Deo Cares, Cleo Waling, Jocelyn Tansing, Serenia Lucero, Presbyteros Rose, Elizabeth Setnena, Dens, Noel Amacero, Miras Channel, Leticia Kaabay, Alicia Zoniega, Jose Bobby Bellarmino, Naitan Canada, Elvi Candontol, Presbyteros Rose, Ostonalito, Leticia Fenavares, Liliano Bebe, Imelda Forteza, Carmencita Falcon, Flordette, Romana Gorospe, Irene Gomia, Lucia Baldo, Grace Belen, Eileen Laganya, Anita Hernando, Tita Domoos, Zenaida Porter, Annie Hoson, Nizer Sams, Lisa, Rosemary Vasquez, Kuya Atok, Salima Sultan, Forever, Nelani Juan, Merlilin, Melds, Jesusa, Gracia, Flor Cabrera, Teresita de los Santos, Marilu, Pasita, Roboto, Marilyn San Jose, Kinshano, Ebas, Delaila Onglao, Yamas Sakul, Felicidad Cariano, Miriam, Josie Guadalupe, Annalie Flor, Maricel Salandanan, Avelina Bores, Geraldine De Jesus, Presbyteros Rose, Pescavilla, Delilah, Raquel Magno, Agustina Aniceto, Vilma Lucban, Aldrin Cortez, Elida, Rhoda, Ann Mariano, Edralina, Evangeline Zamora, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.